Mga benepisyo na makukuha sa talong. Mayaman sa vitamin, mineral at fiber. Mayaman sa antioxidants. Makakatulong pababain ang piyansa ng sakit sa puso. Makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar. Makakatulong sa pagbawas ng timbang. Nagtataglay ng panlaban sa kanser, pinalalakas ang immune system, at maganda para sa kalusugan ng utak. Ito naman ang mga benepisyo na makukuha natin sa pagkain ng okra. Pinipigilan na magkaroon ng sakit sa atay. Pinapababa ang blood sugar level at pinababa ang bad cholesterol. Nakakabuti para sa malusog na pagbubuntis. Pinapainam ang kalusugan sa mata. Kaya magluluto tayo ng 3 putahe. Kasi ang daming binigay sa akin na okra at saka talong ng kaibigan ko. Ayan. Kaya magluluto tayo ngayon. Binigyan pa ako ng steamer ng kaibigan ko. Ayan, may steamer na binigay. Tapos ayan, binigyan pa akong malagkit. Kaya thank you, Lynn, sa pagbigay mo ng malagkit at saka ng steamer. Mamamalengke muna tayo kasi bibili ako ng panghalo dun sa ating gulay na binigay ni Lynn kung anong mabibili natin. Yan. Samahan niyo po akong mamalengke. Yan, maaga pa kasi, kaya wala pang gaanong tao, wala pa rin paninda na mabibili ko ano na lang makita natin para lang maluto natin yung ating gulay. Yan, ito lang, merong hipon. Yan, magsinigang tayo ng hipon na lang. Tingnan natin kung ano mabibili natin doon. Ayan, may baboy na konti. Ayan lang bibili natin. Para magawa natin yung gulay. Ayan. Ayan, nandito na ako sa bahay. Ayan, nahiwa ko na yung mga gulay. Ayan. At mayroon akong talbos na kinuha ko dyan sa garden. Yan, magsinigang tayo. Galing kasi yan sa rep. Tapos tinabi ko lang para pagka nagluto ko, yan, sasama ko na siya. Iwain muna natin ang ating kamatis at saka yung ating talong at saka sibuyas para sa ating lulutuin na magsisinigang ko. Bali 3 yung lulutuin natin na putahe na galing dyan sa ating talong at okra na napakaganda sa ating katawan. Napakaraming benepisyo na makukuha natin. Kaya ugaliin natin kumain ng gulay. Hiwain muna natin lahat ang ating gulay para mabilis tayong makapagluto. Masarap kasi pagka may sakit ka, tapos maasim-asim yung kakainin mo para pang nakakapawi ng karamdaman. Yan. Nagsama ko na yung talbos na galing dun sa garden ko, tsaka namintas din ako ng sitaw. Merong ilang pirasong sitaw. Ayan. Kaya nakakatuwa, iniwalay-hiwalay ko muna at para dun sa ating may pakbit akong gagawin at sinigang. 3 putahe po ang ating gagawin. Yan, meron tayong sili. Galing yan sa freezer. Yung ibang gulay ko nilalagay ko na sa freezer para pagkakailangan ko sa freezer na lang. Kasi pag hindi ko nilagay, madaling masira siya. Pagpakulo muna po tayo ng tubig sa ating sinigang na hipon. Ilagay na natin ang ating kamatis.
Kasi magsisinigang po tayo ng hipon. Yan, hinati ko po yung kamatis at marami para doon naman sa ibang gagawin natin na putahe. Hihintayin lang po natin na kumulo ang ating tubig. Ayan, kumulo na po siya at lalagyan po natin siya ng ating seasoning. Ayan, isin po natin yung mga anong yan, bula-bula na yan, para po hindi malansa ang ating lulutuin. Ayan, yan po yung seasoning. Napakasarap pong kumain ng masim-asim talaga. Lalo na po pagka may nararamdaman ka, ito po yung hipon na ilalagay natin. Yan. Nilinis ko na po yan, inalisan ko na po yan yung bitukan niya po para hindi po siya malansa. Lagay na natin lahat. Ayan. Ilalagay na rin natin ang ating gulay. Ayan. Gusto ko po maraming gulay talaga at masarap po talaga yung gulay sa katawan. Kapag kumakain ako, halos gulay lang po ang aking talagang gustong kainin. Yan, mas maraming gulay, mas masarap po at malasa ang ating pagkain. Ayan, okay na po siya. Lagyan na po siya natin ng pang-asim natin. Yung sampalok, sinigang na sampalok po. Yan. Sinigang mixang po ang gamit ko rito kasi wala po akong pang-asim na mas gusto ko po yun. Yan, okay na po siya. Luto na po ang ating unang recipe sa ating ulam. Ito ang ampalaya ko. Nilalagay ko lang yan sa freezer para pagka nagluto ako, yan, may makukuha po ako. Hindi siya masisira. Maghiwa po tayo ng sibuyas para sa ating next na lulutuin. Hiwain naman natin ang ating baboy na ipanghalo. Yan yung baboy para sa ating panggisa. Hiwain natin. Hiwain naman natin ang ating baboy para dun sa ating gagawin pang isang putahe. Kasi maggagawa pa ako ng sinigang sa baboy. Kasi yung anak kong isa hindi po pwede sa sinigang na hipon kasi may allergy siya. Kaya hiwalay-hiwalay ang luto natin. Painitin muna natin ang ating kawali. Saka natin ilalagay ang ating mantika. Ayan, mainit na po ang ating kawali. Ilagay na po natin ang nilagay ko po ay yung bawang na pinirito ko na po siya. Kaya ayan, mas mabilis na po makapagluto. Ilagay na rin po natin ang ating sibuyas. Ayan ang ating sibuyas.
Isunod na rin natin ang ating baboy. Yan, seasoning natin. Lagay na rin natin ang ating seasoning para malasa ang ating baboy. Ilagay na po natin ang ating kamatis. Ayan. Lutong-luto na po ang ating kamatis. Ilagay na po natin ang ating mga gulay. Ayan, magpapakbit tayo. Ayan. Masarap na pakbit. Lagyan po natin ng konting tubig ang ating gulay. Unti-unti ko lang po nilagay ang tubig niya. Ito po, luto na po ang ating gulay. Lagay na muna po natin siya sa plate. Ayan. Painitin muna natin ang ating kawali. Lang din ako sa kawali magsisigang para isang lagay na natin ang ating baboy. Gusto ko siyang isang kutsa muna para lumabas yung lasa niya. Yan. Yan, lagyan po muna natin ng takip. Yan. Medyo lumalabas na yung niya, mantika niya, yung taba niya. Yan, sasangkutsa lang po natin ang ating gagawin. Yan. Yan po, okay na po siya. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Ayan. At isunod naman po natin ang ating kamatis. Ayan po. Maglagay po tayo ng seasoning. Ayan, para malasa na po ang ating baboy. Ayan. Ayan po natin siya. Depende po sa panlasa nyo muli. Ayan. Seasoning po at ang sinigang na may gabi po ang ating nilagay. Ayan. Maglagay po tayo ng konting mantika na mayroong bawang. Ayan. Nilagyan ko po siya. Ayan, maglagay na po tayo ng tubig. Ayan. Ayan, kulo na po siya. Lagay na po natin ang ating gulay dahil malambot na po ang ating baboy. Ayan na po.
lagay rin natin yung leek. Masarap po kasi yan pag merong ganyan. Ito na po ang ating putahe sa ating lutong gulay. Ayan. Sabayan niyo po ako sa ating pagkain ng ating mga niluto. Ayan. Ayan. Saluhan niyo po ako sa pagkain. Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, for this your gift about to receive from the bounty to Christ our Lord. Amen. Ama, salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa araw na ito. Naway magsilbi pong kalakas ang kagalingan para sa atin at naway gabayan po kayo ng buong may kapal ang lahat ng mga nagsusubscribe sa aking maliit na channel. Salamat po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw-araw at naway ligtas kayo sa anumang kapahamakan. Salamat po muli, Ama, sa lahat ng ito. Sa biyaya na pinagkakalob niyo sa amin sa araw-araw. Amen. Kain na po tayo. Ayan. Sabayan niyo po ko sa pagkain.
ugaliin po nating kumain ng gulay at napakaganda po sa ating katawan. Diyan sa atin, marami po niyan, kaya makakain niyo po ng maayos kung anong gusto niyo kainin. Yan, maganda po talaga sa katawan. Kaya lagi nating tatandaan, kapag mga prayers natin hindi binibigay ni God, ibig sabihin, hindi pa talaga yun para sa atin. Ngayon, kung talagang ipagkalob na sa'yo ng Panginoon, ibig sabihin, nasa right direction ka. Ayun talaga ay para sa'yo. Kung hindi man ibinigay sa'yo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi yun ang para sa'yo. Kaya dapat nating tanggapin. Hindi tayo dapat na sumama ang kalooban natin dahil hindi pinagkaloob. Dapat ipagpasalamat nating anuman yan. Maraming po sa mga salamat sa mga nagsusubscribe sa aking maliit na channel. O ipagpalain po kayo ng Panginoon saan man kayo naroon.